Pinag-aaralan na ng Department of Education na ibalik ulit ang pagbubukas ng klase tuwing Hunyo. Mahigit 3 taon yan mula nang iurong sa Agosto hanggang Hunyo ang school calendar. Ayon sa DepEd, tugon nila yan para maibsan ang masamang epekto ng tag-init sa mag-aaral at mga guro. Yan din daw ang lumabas sa konsultasyon nila sa mga paaralan, mga guro, magulang at student leaders nitong Enero. Ayon sa grupong Teachers Dignity Coalition, kailangang pag-aralan ng mabuti ang posibleng epekto ng pagbago ng school calendar. Bukas naman ang Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines sa posibilidad na muling maibalik sa Hunyo ang pasukan, pero sana raw ay gradual o pakonti-konti ang transition. Dahil kung magiging biglaan, mababawasan naman ang bakasyon ng mga guro at ng mga estudyante. Samantala, alamin na po natin ang reaksyon ng grupo ng mga magulang at guro sa pinag-aaralang pagbabalik po ng pasukan sa Hunyo. Nakasalang po sa Balitang Hali ang presidente ng National Parent Teacher Association Philippines na si Willie Rodriguez. Magandang umaga po sa inyo at welcome po sa Balitang Hali. Isang napakabatang umaga po, Sir Rapi, Ma'am Connie, no? At salamat po sa pag-imbita po. Sir Willie, ano po ba ang posisyon ng inyong grupo sa plano po ng DepEd na ibalik na naman sa Hunyo ang pasukan? Yan po suportado po ng grupo ng mga magulang po yan, dahil po sa nakita po ng ating mga magulang na talagang hirap sila sa pag-adjust ng ating school calendar, At sa ngayon po, katatapos lang ng consultancy ng ating ng DepEd sa Central Office tungkol sa pagbabalik ng ng school calendar. At nung nasa Congress po kami last Monday, isa rin po yan sa tinalakay. At ngayon po, very positive po ang ating mga magulang po yan. Okay, kasi parang nare-remember natin, naalala natin, kaya naman ito nailipat, di ba, sa panibagong school calendar dahil maulan naman ang Hunyo, panay bagyo. So, sa ngayon, ibabalik na naman natin dito. Meron ho ba tayong mas nakikitang advantages kung ibabalik po natin sa Hunyo ang opening of classes? Kasi kalimitan talagang mabagyo yan, maulan, mabaha, alam nyo na. Sa ngayon po kasi, ang po natin ngayon, hindi na po tulad ng araw na wala pong internet, wala pong hindi po nagagamit ang ating mga technology. So ngayon po, meron po tayo mga tinatawag na Zoom meeting, at tapos nagagamit po natin yung homeschool study using the social media. So, pwede na pong umabsent ang mga bata, maski umuulan, at sa bahay na lang po sila mag-aaral. So, wala na pong diferensya kung meron po tayong mga baha o mga bagay-bagay na yan. Nakaka-adjust na po ang ating sa new technology. Mapunta naman po tayo sa CHED memo na pagtatanggal ng senior high school program sa SUCs at mga local LUCs. Ano pong posisyon ng inyong grupo rito? Okay po, during the last Monday congressional hearing, kasama po kami sa consultation, ang inano lang po dito, tuloy pa po yung voucher program at announcement lang po yun. So ngayon po, nagkasundo po ang ating mga magulang at ang SUC at saka mga private school, tuloy po yung ating voucher program. Okay. At ang nagkaroon lang po ng misconception sa announcement, hindi rin po basta tatanggalin yung ating SUC, yung ating mga caterers sa SUC. Bukod po sa voucher program, may iba ba kayo nakikitang solusyon dito? At ano pong ginagawa ng ibang magulang base sa inyong monitoring? Actually, wala pong magiging epekto, kaya nga po ang pinag-aaralan po doon, yung mga madi-displaced na estudyante. Okay. So ngayon po, ang nakita pong solusyon doon is yung lilipat po sila sa mga private school at meron tuloy-tuloy po ang voucher program. Kaya ang maganda po yung announcement ni Commissioner Askerman Popoy de Vera, kasi nga po ngayon, ang ating SUCs, LUCs, ay kailangan na po yung ang mga kwarto. Dahil marami na pong enrollees. Kaya nga po nagkaroon ng sinimulan yung K-12. Kasi nga po, nung nagkaroon ng K-12, wala pong estudyante ang mga kolehiyo. So,
napayagan po sila na dalhin yung mga K-12 para mapunan yung ating mga exclusive. So ngayon sa ngayon po, wala po masyado magiging epekto. At kung meron pa po, naman po, extension po ang hinihingi namin. Okay. Sige po, patuloy po tayo mag-monitor sa balita ito. Maraming salamat po sa inyo. Maraming po salamat, Sir Rafi. Okay, thank you po. Magandang tanghali po si National Parent Teacher Association Philippines President Willie Rodriguez. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.